Morning po. Yan. Good morning po sa bawat isa. Yan. Morning po. Magandang umaga po. Maganda lagi ang araw na binibigay po sa atin ng Panginoon. Saan man po tayong lugar nandun, rest assured po na yung pong kabutihan at pagpapala ng Panginoon ay sumasa atin. Sa ngayon po, medyo nagkakaroon po kami ng konting ayun pala, umano na. Kanina po kasi hindi mag-ano yung webcam namin. Sa lyrics? Di ako na lang mag-lyrics. Okay. Yan. So mag-start na po tayo. Meron po tayong focus song ngayong, nasaan na siya? Ngayong umaga. Sige po, labas na po natin yung ating mga instruments. Let's worship the Lord together. Musta po kayo? Mabuti naman po. Mabuti po. As early as 4:30 Mabuti po. na tao na. Share screen tayo. Nung last week po, meron tayong song na pinag-aralan. Sino po nakakatanda nung song natin nung last week? Tagalog siya, Tagalog. Yun po ay yung pagsama mong muli po. Yan. Yeah. This time, ako parang naurong yung mga chords. Naurong yung mga chords. Anyways, madali lang naman po ito. It's an old song na. Pero stretch lang. Pero alam niyo po ano po yung kagandahan ng pagduel sa presensya ng Panginoon. Wala siyang kapantay. May mga lugar po na gusto tayong pinupuntahan, may mga restaurant na gusto tayong kinakainan, may mga vacation places na gusto natin binabalik-balikan. Pero kapag nasabi na po natin na in your presence there is fullness of joy. Pagka sinabi natin in your presence there is fullness of joy, yun ibang alam po. Ano ba? Ba't yun? Ito yung ingon. Dito nag-ingon. Sorry po. Let's present this one. Yan. Ayan, naayos na yung chords. Kailangan tama yung chords. Yan. So again, sasabi ko nga po, yung presensya ng Panginoon, incomparable. Sabi dyan there is nothing, there is no one. Kapag nakarating na po tayo dun sa ganong klaseng sitwasyon ng ating relationship sa Panginoon, I think wala na pong ibang sasapat talaga. Talagang yung presence lang ng Lord ay enough na. I think yun po yung dahilan bakit po tayo nagsasama-sama ngayon pong umagang ito. Because we all agree on that fact na ang presensya lamang po ng Panginoon na makakasapat sa atin. Ano man po yung pinagdaraanan po natin, ano man po ang mga hamon natin ngayon sa buhay, hindi po namin alam ang sitwasyon ninyo. Pero let us all dwell in the presence of God. Sige po, tayo po ay magpuri sa ating Panginoon, singing this song. Lord, here we are once again, humbling down before you, O God, holding, Lord, our prayers and holding our instruments, O God. Kami po ay nakikiisa dyan sa kalangitan in worshiping you, O God. Allow us, Lord, to minister before you this morning. And I will come and bow down at your feet, Lord
Actually po, may mga version po niya na you Lord talaga. Kasi po yung thought na we take pleasure in worshiping ang ating Panginoon. Meron din pong version that we take time in worshiping you, Lord. Kaya yung old version po na your name tsaka you, Lord, pareho din lang po. Yan. Doon po muna tayo sa you, Lord. Actually, may version niya rin po si JL, which is your name, no? Yeah. Sige, doon po tayo. Ito po muna natin gamitin natin para ito yung naka-flash. Sige po, minsan pa po. Let's worship the Lord. Hallelujah. And I will come and bow down. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. Let us declare this morning, there is nothing, there is no one. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping you, Lord, you, Lord. Yes, Lord. There is nothing, there is no one. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Hallelujah. We invite your presence this morning, oh God. Thank you, Lord, for being with us in our morning prayer jam this morning. Alam po namin, Panginoon, nasasapat po, O Diyos, at higit na sapat ang inyong presensya para sa amin pong pangangailangan, Panginoon. In your presence, there is fullness of joy. Salamat po sa kagalakan na kami po, Panginoon, ay makipagniig. Marinig po, Panginoon, ang inyong kalooban ngayon pong umagang ito. Lord, continue to bless each and every one, Panginoon, sa amin pong pagsasalo-salong ito, Panginoon, ng inyong salita. Be with us, O God. Thank you for your presence in Jesus' name. May mga typo lang po pala kaming na-commit. So, mamaya po i-edit po namin. Yeah, okay. So, I think ito na mag-share ng PowerPoint. Tama. Okay. So, ngayon pong morning, actually we've been praying po since nung last Monday ng atin pong pagsasalu-saluhan ngayon pong umaga. I believe lahat po tayo kapag in-invite ko po kayo magsalita ngayon at sabihin yung mga pinakatago-tago ninyong sikreto, I think hindi po kayo papayag. I believe lahat po tayo may mga sikreto sa buhay, may mga kasikretuhan, mga bagay na siguro tayo lang yung nakakaalam. Pwedeng naibabahagi natin sa ating asawa, pwedeng naibabahagi natin sa ating mga kaibigan, maybe sa ating mga magulang, pero kadalasan niya po, may masyado tayong secretive sa ating mga magulang. When it comes to secret, isa lang po yung tiyak, hindi po yan lingid sa Panginoon. And sa atin pong relationship sa ating Panginoon,
lahat po tayo ay meron po mga moments with Him, treasured moments with Him. Lalo na po ngayon, nag-pandemic, na-stuck po tayo sa bahay, we have a lot of time na talaga pong makipag one-on-one lang sa Panginoon. At hindi po yun, baga, outside the public eyes, talagang tayo lang po at ang Lord. So, let us discuss this morning ito pong topic po na we prepared this morning, the secret life of a worship minister. Kasi we believe po na sa bawat isang worship minister, napakahalaga po na meron po siyang secret life with the Lord. Kasi po, ito po madaling ipakita yung ating public life. We have Facebook, we have Instagram, social media, ang daling i-post. Sabi nga ni Pastor Joey, yung mag-post ng spiritualidad somehow mas madali eh. Pero with regards doon sa yung si Lord lang talaga yung nakakita is another thing. Basahin po natin to. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshipers that the Father seeks. God is spirit, and they that worship Him and His worshipers must worship in spirit and in truth. Yan. Tapos, isa pa pong verse, Matthew 6 verses 5 to 6. And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Gusto ko lang pong ipunto yung pong isang word dito. Sabi ni Jesus, when you pray, go to your room. Di niya sinabing pray somewhere else na maraming tao. Of course, yan po yung scenario dito. Kinumpare niya yung mga Pharisees. Go to your room and pray to your Father who is unseen. Sinasabi po ni Pastor Joey, ang bawat isa kailangan po, napakahalaga na merong secret place, secret spot na kung saan ay ikaw lang, tayo lang at ang Lord ang nag-uusap. Doon natin ibinubuhos ang ating mga panalangin at doon natin naririnig yung salita ng Panginoon, yung message niya sa atin. Okay. Mag-reflect nga po muna lang tayo ngayong umaga. Yan. Let's reflect some. Ito lang po yung mga questions. Pwede po nating isulat yung sagot natin sa notebook. Sabi po dito, does worshiping God, reading His Word, and listening to a teaching or sermon enjoyable to us? Yun po bang time ng pagpupuri natin sa Panginoon, pagbubulay ng Kanyang salita, or actually po, marami pong teaching si Brother Eddie. Alam niyo po, doon po sa ating Jail Worldwide page. Masarap pong balikan yun po mga past services. Excuse me. Even po yung mga sermon teachings po with Pastor Joey, mga teachings po ng Sunday service, masarap pong balikan. Sino po yung ginagawa yun? Kasi po every time that we re-listen doon sa narinig na nating salita ng Diyos, may panibagong revelation po tayo naririnig. Yun po ang power ng salita ng Diyos. Same din po kapag nagbubulay tayo ng salita ng Diyos. May mga nasusulat po tayo na devotion notes natin. Siguro mga few years ago, pero pagka binalikan natin,
Sinabi pala ito ng Lord sa akin. Yun. So, yun po yung unang tanong. Does worshiping God, reading His Word, and listening to a teaching sermon enjoyable to us? Number 2, which do we prefer? Ito sa atin ng mga ministers, especially sa mga kasama ko sa jam. Kung papipiliin ka, playing our instruments before, sorry. Okay. Yeah. Sorry po, hindi po ako sanay. Which do we prefer? Playing our instrument before God in our prayer closet or in public? Okay. So, sorry, eto po yung camera. Sorry po Ang dahil kasing, yeah. So, nakakita po ako ng isang concert ni Gary V before sa Music Museum. May professional po yung mga musicians niya, mga magagaling tumugtog. Pero this time, yung concert ni Gary V, medyo may more on visual effects. Tapos yung banda niya ngayon ay nasa likod, nasa backstage. Sabi ko nung una, parang awkward sa una. Pero kasi it does the purpose Gawa ng nga siya, visual concert. So tayo, gusto po ba natin na laging nakikita or mas enjoyable ba sa atin yung tumutugtog na nakikita ng maraming tao, or gusto po ba natin ng crowd? Na-enjoy po ba natin yung, of course, masarap talaga yung marami. And tinanong ko rin yan sa sarili ko na noon pong first time kong makatugtog po noon sa Luneta. Ako, sabi ko sa sarili ko, ganito pala pakiramdam na mag-minister ka sa malaking crowd. Pero nung pag-uwi ko, noong tinanong ko yung sarili ko, alin yung mas gusto ko? Yung nandito ako sa prayer closet ko or nandun ako? Ano yung difference? Yun, doon natin mame-measure Kasi yung same God doon sa karamihan, minsan hindi mo masolo. Lalo na sa mga worship leaders, siguro nakaka-relate na gustong-gusto mo pang sumamba. Nasa congregational ka. Pero alam niyo po ba, pagka nandun ka lang sa secret moments mo with the Lord, you have all the time in the world. Kaya yun yung pangalawang tanong. Alin po yung mas gusto natin, nasa prayer closet or nasa public? Pangatlo, what matters most to us? Yung public approval or God's approval? Yan. Lahat po tayo kasi gusto natin ng ganito sa Facebook, pagka nag-post tayo, gusto nating may ganyan. Gusto nating may heart. Sabi nga, kaya nga nauso Ate Joan yung yung pusuan mo. Kasi gustong-gusto nating gusto na-appreciate natin, na-appreciate tayo ng public. Pero at the end of the day, gusto rin po ba natin na talagang nararamdaman natin na natutuwa ang Lord sa atin? Kaya siguro yung awit na just to please you is my desire, sobrang relevant yun sa atin. Of course, lagi po natin naalala ang ating Mayor Joni. Pero yun po, public approval versus God's approval. So punta na po tayo sa ating pag-aaral ngayong umaga. Ito po ang tanong. First question, what is a worship minister? Ano nga ba? Ano ang ibig sabihin ng isang worship minister? Number 1, a worship minister is a worshiper of God. Ganun lang pong kasimple. Ang isang worship minister ay mananamba ng Diyos. Sabi po ng Psalm chapter 30 verses 12, that my heart may sing your praises and not be silent. Lord my God, I will praise you forever. Again, gusto ko lang pong isingit
commercial break na mabilis, yun pong ating upper room worship. Yun po ating 24/7 upper room worship. Ito po ay nangyayari sa ating Facebook room. Ang gagawin lang po natin ay magpapa-enlist tayo or we can enter the room and then we can, of course, may mga kasama po tayo dito na madalas po namin makita dun po sa ating Facebook room. Ang sabi po kasi dyan, that my heart may sing your praises and not be silent. Ito po yung mga pagkakataon na kailangan hindi po tayo matameme sa pagsamba. Lord my God, I will praise you forever. Psalm 95 verses 6-7. Come, let us bow down. Gawin po yung inawit natin kanina. In worship, let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God and we are His people, His pasture under the flock under His care. Sino po dito yung naka-experience na yung morning tapos nakaluhod ka? Nakaluhod kang sumasamba sa Panginoon. I think isa po yun sa pinaka-intimate posture na binibigay po natin sa Panginoon. Kapag tayo na po ay lumuhod, or sabi nga po yung yung bow down or yung proskuneo, in form po talaga is nakapatirapa or face down. Nakakita na po kami ng mga Jewish Orthodox sa Israel na napunta po kami. Talagang yung mukha nasa ground. Pero we believe po yung pong regardless of the posture is yung intimacy. Yun pong yung quality time natin tsaka yung pong emotions na binubuhos natin sa pagpupuri sa Panginoon. You should be worshiper of God. Yeah. Number 2. A worship minister is a God seeker. Okay. Madali po talagang mag-worship sa Panginoon. Ang sarap, Ate Joanne, na feel natin yung presence ng Panginoon. Pero may mga times po, dumarating yung mga times na hawak mo naman yung gitara, hawak mo yung Bible, hawak mo yung, kumpleto lahat. Pero wala. Parang may kulang. Or, Lord, nasaan ka? Alam niyo po ba, wala pong mali. Kasi nandun po tayo sa place kung saan gusto nating katagpuin ng Panginoon. Kailanman hindi po siya nawala, kailanman hindi po niya tayo iniwan. But there are times na ang gusto ng Panginoon, hanapin natin siya. Kapag may mga times po paalis po kami, Sister Joanne, mawawaglit sa akin yung susi ng sasakyan. And then, kailangan kong bumalik sa bahay. At malilate na po kami sa trabaho or sa church. Palagay niyo po ba maghahanap ako ng, saan kaya? Yung easy-easy lang. Hindi eh. Hahanapin mo talaga. Kailangan kong mahanap iyon. Dumarating po yung mga time na ang gusto ng Panginoon yung kakaibang klase ng paghanap. Kaya po ang word niya dyan, seek. I seek you with all my heart. Sabi sa Psalm 119:10. Do not let me stray from your commands. Hahanapin mo talaga ang Panginoon. Hahanapin mo yung presensya niya. Aantayin mo yung salita niya sa iyo. Psalm 63 verse 1, the same kind of emotion and pursuit. You, God, are my God. Earnestly, sabihin pa natin, earnestly, I seek you. I thirst for you, my whole being or body longs for you. Pag sinabi pong God seeker, hindi ka hihinto sa paghahanap sa Panginoon. At yan po yung gusto makita ng Panginoon sa atin. So yun po ang isang, pagka sinabing worship minister, una, worshiper of God, pangalawa, he's a God seeker. Hindi siya nakokontento na, nasamba ko naman na ang Panginoon kahapon, so I think okay na ako sa mga susunod. Hindi. It's a continuous process of seeking God. Ito po, nakakita po ako ng isang quotation from Fred Mitchell, beware of the barrenness of a busy life. Noong nag-pandemic, nahinto nga tayo sa bahay, pero simula na nag-work from home,
medyo naging busy naman. So, minsan po kasi yung kabisihan natin sa buhay, hindi ibig sabihin na productive. May busy-busyhan na busybodies lang talaga. Pero ang sabi diyan, kailangan po, wag po tayong matrap dun sa busyness. Kailangan meron po tayong time with the Lord. Ngayon, sabi po dito, the secret of a worship minister is in there. Wala yung picture ko dyan. Ang sabi dyan, kung merong sikreto ang isang worship minister, ito po ay nasa kanilang secret place. Ayan, nandyan pala siya. So kung merong, dapat ang bawat isang JL worship minister, saan mo siya matatagpuan lagi? Dun sa secret place niya. Secret number 1, i-breakdown natin. A true worship minister worships God even in secret. Kahit walang nakakakita, meron po tayong quality time with the Lord. Ang sabi po ng Mark chapter 1 verses 35, very early in the morning, para pong kaninang alas 5 lang, ngayon po ay 5:35 na. O 5:30 na. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. I believe po bawat isa bago tayo po magkita-kita, galing na po tayo dun sa ating kanya-kanyang tagpuan with the Lord. Pero ang ating Panginoon, pinakita po niya nung nag-minister po siya dito sa lupa, primary sa kanya ang pakikipagniig sa Panginoon. Dito nga ako tumingin. Sorry. Primary sa kanya ang pakikipagniig sa Panginoon. Matthew chapter 6 verses 5 to 6, binasa na po natin ito kanina. The only point po na gusto ko pong ibahagi sa atin ngayong umaga, na yun pong pagbangon ng maaga, bukod po sa sabi sa mga studies, mas marami ka raw po talaga magagawa kapag gumigising ka na maaga. Ewan ko po, bakit itong morning prayer jam, alas 5 talaga natin ginagawa. And every time na gigising tayo na maaga, parang tapos nauna natin ng Panginoon, parang lahat ng perspective natin sa buhay, it goes into place eh. Iba po talaga kapag inuna natin ng Panginoon, early in the morning. Yan. So, sabi po sa next, you are who you are when no one is looking. Kaya, yung pong pag-worship natin sa mga secret places natin, ano yan eh, it reflects din yung kung sino talaga tayo. Kung talagang worshiper tayo, kasi po may sad to say po, sa generation natin ngayon, basta kumakanta ka sa unahan, basta nag-worship lead ka or tumutugtog ka, ang tawag sa'yo, worship leader, worship minister. Pero ang totoong batayan po talaga ng pagiging worship minister, you are who you are when no one is looking. Kahit wala ka na sa stage, kahit hindi mo nahawak yung microphone, nasa bahay ka, pero ikaw pa rin yun. Palakpakan niya po natin ng Panginoon ngayong umaga. Alam niyo po ba itong pagpalakpak? Yan. May mga taong nawiwirdohan sa amin. Pero kasi, sabi ko nga, sa church, grabe tayo kung makapalakpak. Tanong ko, bawal bang pumalakpak sa bahay? Biblically speaking, ang sabi po, clap your hands all you people. So kapag mayroong isang amazing, pag sobrang amazed po kami sa Lord, we clap our hands everywhere. Kahit sa sasakyan or dito sa bahay. Kasi yung clapping our hands, hindi naman yun para sa church or actually, pinapalakpakan natin ng Diyos na hindi natin nakikita. So wherever we are, when we render our clap to the Lord, yun po yung ibig sabihin na you are who you are when no one is looking. Yan. So ano nga po yung number 1? To worship minister, worship God even in secret.
Number 2, true worship minister choose to obey God even in secret. Yan. Genesis 22 verses 5. He said to his servants, "Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you." Bakit ko po hinighlight itong verse na ito? Sabi po ni Pastor Joy, madalas po natin marinig, yung law of first mention. Dito po unang binanggit yung salitang worship. Dito po sa particular verses na ito, sa particular scenario. Wala pong instrumento si Abraham. Hindi siya umawit, pero ang tawag niya by bringing Isaac to the mountain to be sacrificed, dahil yun yung sinabi ng Panginoon. Ang tawag doon ay worship. So kapag tayo po ay, I think ang worship, pinakamalalim na kahulugan ng salitang pagsamba ay pinakamalalim na pagsunod sa ating Panginoon. Minsan po selective tayo sa pagsunod. Sumusunod tayo kapag benefit sa atin or komportable sa atin. Pero kapag merong isang bagay na pinapagawa ang Panginoon sa atin na hindi ganun kakomportable, alam ko po lahat ay nakaka-relate. Hindi po ganun kadali. Especially sa sitwasyon ni Abraham. Of course, we know the story. Pero let's relate to our present story right now. Pandemic, hindi po madaling mag-gather. Sabi nga po, marami pa ang takot lumabas ng church. Pero on the other hand, it is a command ng Panginoon na do not give up meeting together. Kaya nga po lagi natin pinagpe-pray ang ating government na, of course, the religious gatherings, parang lugaw, essential yan. Kapag napipigilan tayo mag-gather, ewan ko po, for us ni Sister Joanne, for the longest time na nasa online po kami, magte-tape ka ng isang praise and worship sa harap ng camera, hindi sa harap ng tao or hindi mo ka-join yung mga tao. Napakahirap po. But tinuturuan po tayo ng Panginoon na talagang mag-focus sa Kanya. To just obey. Ano po yung maaari may mga bagay pong pinapagawa sa atin ng Panginoon, gusto niyang mangyari sa buhay natin. As worship ministers, kailangan po natin mag-take heed. Kasi obedience is one of the highest form of our worship. Sabi sa Luke 22 verses 41, dinisplay ng ating Panginoong Jesus, He withdraw about a stone's throw beyond them, knelt down and prayed, "Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done." Obedience. A true worshiper choose to obey God even in secret. That's number 2. Number 3. Ayan, ito muna. Our lifestyle of obedience reflects the true motive of our service to God. So yung palagi ang pagsunod natin, kapag of course, sandali po talaga maging active sa church. Pero minsan sinusubok tayo ng Panginoon sa mga maliliit na bagay. Anak, gawin mo to. Tapos biglang napalagpas natin. Anak, sabihin mo to sa kanya. And yet napalagpas natin. Pero may mga bagay na hindi naman natin napapalagpas. Lifestyle po ang pagsunod sa Panginoon. Yan po yung ang ibig sabihin po nito. Our lifestyle of obedience reflects the true motive of our service to God. Next, patatapos na po tayo. Ang sabi po sa Jeremiah chapter 48 verse 10, "Cursed be he that doeth the work of the Lord deceitfully." Kasi maaari pong ginagawa natin itong mga bagay na to na hindi po talaga taos sa ating puso. Kaya it's a warning for us na yung lifestyle po talaga. Sa Luke 22 verses 3 to 6, meron po kasing isang disciple or isang worshiper ng Panginoon na kasama ni Jesus all throughout His ministry. Pero hindi po
hindi po natin ma-imagine na bakit siya nagkaganito. Ang sabi diyan, no, then Satan entered Judas, called Iscariot, one of the 12, and Judas went to the chief priest and the officers of the temple guard and discussed with them how he might betray Jesus. Yung pa lang po medyo kinikilabutan na ako yung how he might betray Jesus. Paano mo ipagkakanulo? Paano mo ibebenta ang iyong mentor, ang iyong teacher? Kasi nga po, di po ba sabi natin, yung lifestyle of obedience. Nadidevelop yun yung araw-araw na pagsunod sa Panginoon. Maaari po kasi na si Judas, may mga pagkakataon na allow niya yung mga compromises sa kanyang buhay. Dahil sabi nga po, according to biblical studies, si Judas daw po nga kasi ay taga-syudad that time. So somehow yung lifestyle niya and madalas siya pa yung may hawak ng pera, hindi po niya nabantayan. Kaya yung palagi ang pagsunod natin sa Panginoon, yun din po yung sakatan ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Kaya ang sabi sa Proverbs 4 verses 23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Hindi ko po ito pagsasawaang sabihin na kapag ka nasa presensya po tayo ng Panginoon, expose lagi po yung puso natin. The more na napapalapit po tayo sa Panginoon, nakikita ng Panginoon yung puso natin. At doon niya natin maririnig kung ano yung talagang totoong laman ng puso. Pero kapag lumabas na po tayo sa presensya ng Panginoon, of course, sabi nga po natin, we can feel the presence of God everywhere. Pero andito po kasi tayo sa mundo. Natingin tayo sa cellphone, natingin tayo sa TV, nakikisalamuha tayo sa mga tao sa paligid natin. At may mga pagkakataon na ang hirap talaga na somehow makisalamuha sa mundo. Pero kailangan po talaga nating bantayan ang ating sarili. Kaya lagi tayong babalik dun sa secret place natin. Ang hirap na malayo sa presensya ng Panginoon. Number 3 na po tayo. A true worship ministers seeks the will and approval of God in His secret place. Ang isa raw pong worship minister, mas gusto niya na napapangiti niya ang Panginoon, mas gusto niya yung approval ng Panginoon. Maramdaman niya na natutuwa ang Diyos sa kanya. I-note po natin yung mga times na naramdaman nating natuwa ang Panginoon. Or meron po ba mga pagkakataon na narinig natin audibly ang Panginoon, sabi niya, anak, I'm proud of you. Sa mga magulang, pagka marinig natin yan sa nanay natin, sa tatay natin, iba ang pakiramdam. Pero kapag Diyos ang nagsabi, ay iba po yun. Ito po sabi ni Paul, tagubili niya, am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or I'm trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. John 8:29, the one who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do what pleases Him. Yun po yung maging motivation natin sa lahat ng bagay. Dito po sa Morning Prayer Jam, pinakitaan po kami ng vision ng Panginoon nung po kami nasa hospital. Lagi ko po itong ikikwento na yung mga generation of worship ministers po na talagang umaga pa lang nagagather na together in worship. Ito po, hindi po natin ito ginagawa para sa kung sino mang tao, pero ginagawa po natin ito para po sa Panginoon, para sa kaluguran ng Panginoon. Yan. Even when the lights are out, there is still one and eternal witness of all our deepest secret. It is God. Kaya po siguro yung iba na takot ma-expose yung, ewan ko po, may ano tayo we have this natural response na kapag nagkakamali, nagkakasala, pansin po natin parang ayaw nating minsan ayaw mo mag-pray. Pag alam mo may nakagalit ka,
medyo nainis ka, na bad trip ka isang araw, ang hirap mag-pray. And minsan, yung ano na yun, yung emotions na yun, tinatago natin. Nandito lang sa loob. Hanggang kakatago natin, lumalayo na pala tayo sa Panginoon. Pero tandaan po natin, ang Panginoon nakikita yung laman ng puso natin. Inaantay niya lang tayo na sabihin lahat sa Kanya. Huwag tayong maglihim sa Kanya. Kasi yun po, alam niyang lahat ng bagay. Balik ako. Oop. And when you pray, do not be like the hypocrites. Yan po yung pinag-usapan natin kanina. For they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Surely I tell you, when they receive their reward in full, they have received their reward in full. But when you pray again, gusto ko pong i-emphasize to, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Then, yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. God is a spirit, and his worshipers must worship him in spirit and in truth. So, ngayon pong umaga, alam ko po na ang bawat isa ay na-remind na hindi po pala basta-basta na maging worship minister. Ang identity po nating lahat bilang worship minister ay nakadepende doon po sa secret place natin. Nakadepende doon po sa ating relasyon sa ating Panginoon. So let's take time po to seek God and magpasiyasat po tayo sa ating Panginoon ngayong pong umaga. Maaari may mga times po na napapalagpas po natin yung pagkakataon na makipagniig sa ating Panginoon. Or minsan po kinukuha ng ibang mga bagay yung panahon natin sa Kanya. Pero po ngayong umaga, I invite you, each and every one of us, nandito po ang ating Panginoon. Let's once again rededicate our life to Him. Let us pray our prayers to God this morning. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, napapasalamat po kami ay meron po kaming Panginoon na higit na nagmahal sa amin. Alam po namin, O Diyos, higit kang nalulugod kapag kami sumasamba sa iyo. At higit kang nalulugod kapag kami pa'y nagbibigay ng oras sa iyo. Panginoong Jesus, dalangin po namin na ang buhay namin ay patuloy niyong punuin ng inyong presensya at pagmamahal. Dahil tunay po, O Diyos, na sa presensya mo, punong-puno po kami ng kagalakan. Let us sing once again po yung inawit natin kanina. I will come and bow down. I will and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing. There is nothing. There is no one to compare with you.
Let's declare this morning. Let's enjoy God's presence this morning. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. Yes, Lord, in your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one. There is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping your name. Minsan pa po, there is nothing, there is no one. And there is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping your ikaw lang, ikaw lang ang iniibig, ikaw lang, Panginoon, magmamahal sa'yo kailanman. Ikaw lang ang iibigin. Tunay, tunay habang buhay. Minsan pa po, ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang ang iniibig. Ikaw lang, Panginoon, magmamahal sa'yo kailanman. Ikaw lang ang iibigin. Tunay habang buhay, Panginoon, nawa po ito po yung tunay na makita niyo po sa aming mga puso. Na habang buhay, wala po kaming ibang mamahalin, ibigin, paglilingkuran. Susundin ko di ikaw lang, Panginoon. At ang pagmamahal namin ay patuloy na maialay po namin sa inyo lamang, Panginoon. Because you told us, Lord, to love you with all of our heart, soul, mind, and strength. Nawa po, Panginoon, wala po kaming ibang sikretong buhay, kundi yung sikretong relasyon sa secret places namin sa inyo, but exposed, Panginoon, na buhay Kristiyano sa harapan ng maraming tao, Panginoon. Lord, hindi lamang po ito sa mga worship ministers, Panginoon, Lord, but
sa amin pong lahat, Lord, because we are not just your worship ministers sa church, we are your personal worship minister, Panginoon. Marami pong salamat for calling us out today to minister before you. Thank you for the word that you have given us, Father God. Hayaan niyo po na whenever you look at us, Lord, lagi ka pong mapangiti, Panginoon, na, itong anak ko. She really desires to love me, to please me. Salamat po, Panginoon. Nawa po, hindi niyo po tanggalin ang paningin niyo po sa bawat isa sa amin. Alam ko po, nakatingin po kayo ngayon. Nasaan man po kami, nasa kwarto, nasa trabaho, sa mga nasa ibang bansa, Panginoon. Wherever we are right now, Lord, nakatingin ka po sa bawat isa sa amin. Lord, hindi man po kami umaawit, tumutugtog, Panginoon, sa bawat sandali. Nakatingin po kayo nawa, maging pagsamba po ang buhay po ng bawat isa. Sa amin, Panginoon. Lord, may mga prayer request po dito sa amin pong chat box, Father God. Lord, we lift them up to you. Father God, Lord, nagpapapray po siya kanina, Lord, na mawala po ang kanyang acid reflux, Panginoon. Lord, we ask that you heal her in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord God, hawakan niyo po ang kanyang stomach, Panginoon. Tanggalin niyo po ang hyperacidity, maging balanse po, Panginoon, ang kanyang tiyan in the name of Jesus. In the name of Jesus. And Lord, we corporately pray for sa mga nasa malapit po sa Taal Volcano, Panginoon. Lord God, in the name of Jesus, Lord, let them, Lord God, kayo po ang kanila maging refuge, Panginoon. Sa oras na ito, tanggalin niyo po ang takot sa kanilang mga puso, Panginoon. And Lord, we ask, Father God, na huwag niyo pong pahintulutan na sumabog po muli ang bulkan sa pangalan ni Jesus, Lord. Oh God, ngayon, lalo na po kayong pandemic, Panginoon. Lord, if it is your will, Father God, stop, Lord, yung pagputok ng bulkan na iyon, Panginoon. Taal Volcano, in the name of Jesus. And Lord, protektahan niyo po ang inyong mga anak saan naman pong sakuna, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Lord, you are their tower of refuge and strength. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, sa lahat po ng mga panalangin ng puso ng bawat isa, Panginoon, Lord, we lift them all up to you. Hindi man po namin mabanggit isa-isa. Alam niyo po, Panginoon, at kilala niyo po sila. They woke up today, this morning, to meet you. Yes, Oh God, to serve you, to love you, to listen to your word, Panginoon. Ano man po ang kanilang mga pangangailangan ay katagpuin po ninyo. Kailangan po nila ng kagalingan, Lord. Heal them, touch them right now, Father God. And make them whole again kung paano niyo pong pinagaling ang aking mahal, Panginoon, Lord. Ganun din po ninyo sila pagalingin, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, sa mga humihingi po ng prayer, Lord, na makakilalang kanila pong pamilya sa inyo, Panginoon, Lord, we lift them all up to you, Panginoon. Lord, kilala niyo po bawat family member namin, Lord. We do not want na mag-rapture, na maiwan po sila, Panginoon. Gusto po namin lahat po makakasama namin sa muli po ninyong pagbabalik, Panginoon. So, Lord, allow them, Lord God, to receive you as their Lord and Savior. Make a way, Panginoon, na makakilala po sila sa inyo. Oh God, gumamit ka po ng maraming mga tao, Panginoon, upang mapalapit po sila sa inyo, Panginoon, at magkaroon po sila ng appointment with you that very day, that way they will not just receive you as their Lord and Savior, but they will experience born again experience, Panginoon. They will be set free from vices. They will be set free from any bondage of the enemy in the name of Jesus, and they will never be the same again. They will never be the same again in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ano pa man pong panalangin namin, Lord God, financial provision, your
freedom and deliverance, Panginoon. Lord, lahat po ito kaya niyo pong katagpuin dahil inuna ka po namin ngayong umaga, Panginoon. Sabi niyo po, everything will be added unto us. Maraming pong salamat, Lord, sa almost 200 participants po ng aming morning prayer jam po ngayong umaga, Panginoon. You know them personally. Amen. Yes. Personally, Father, we lift them all up to you. Yes. Hindi man po namin mabanggit isa-isa ang Amen. kanilang mga Yes. pangalan, Panginoon, but you know them. The deepest cry of their hearts, Yes, Father Lord. God. Bawat higbi ng kanilang mga puso sa kanilang mga dalangin ay batid po ninyo, Panginoon. Katagpuin niyo po sila and fill them with your Yes, presence. Lord. Fill them with your love. Fill them, Lord, with every good thing from above. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, Lord, let your spirit just Yes. be poured out unto them, Lord, wherever they are right now. In the name of Yes, Jesus. God. In the name of Jesus. We're In the declaring, name of Panginoon, your Jesus. word, O God, that in these last days, Lord, you will pour out your spirit upon all flesh, Yes, Panginoon. Alam po yes, namin that you will Jesus. going to visit us, Panginoon, in our prayer closets, O Dios. We will feel the mighty move of our Holy Spirit, the mighty presence of our Holy Spirit, not only in our prayer closets, but wherever we are. We will be carriers of your presence, O God. As we minister, O God, we will continuously, boldly declare your praises, Panginoon, not by might, not by power, but by your Spirit in the mighty name of Yes, Jesus. yes, Lord, continue yes. to empower us, Panginoon, as we dwell in your presence, Panginoon, in our Yes, secret, Lord. secret Yes, place, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, alisin niyo po, Panginoon, anuman pong katamaran, Panginoon, sa pagbubulay ng iyong salita, anuman pong struggles that we have in praying, in worshiping, Panginoon. Allow us, O God, to once again be amazed, Lord, of your glory, O God. Gaya po ng salmista, Panginoon, that his soul thirsts for the presence of God more than anything else in this world, O God. Marami pong salamat, O Diyos. Continue to bless each and every one of us. Sa amin pong pag-iwahiwalay, may the love of the Father, the blessing of our Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us both now and forever. Continue to bless our day in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. So, Amen. mandatory picture Yay! taking po tayo. Wala po munang paano ba to? Please stop share yan. Yan. Okay, okay, Ikaw kasi okay. nag-control ngayon. Hindi, Yeah. hindi siya makaano. Wait lang. Okay, smile. Smile po lahat. Picture po. Dogs. Again. So page 2. Smile. 1, 2, 3. Yan. Okay, next. Next page. Sabi, dumadami tayo. Okay, 1. Ay, sorry naman. Smile, smile, smile. Hold your smile. 1, 2, 3. Okay. Last page. 1, 2, 3. Okay. God bless Ang us all gaganda ng mga po. ngiti. Pwede po tayo mag-unmute, magbatian. And good morning, everyone. you God po. bless everyone. Good morning po. God Thank you po and God bless from Calgary, Alberta. Thank you po. God bless po. Thank you po. Bless Thank you po. Maraming salamat. God bless us.